Ano ang mangyayari kapag natanggal sa posisyon ang isang Vice Presidente ng Pilipinas? Dahil mainit ngayon ang usapin tungkol sa politika at sa impeachment complaint kay VP Sara. Kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. Paano nga ba naalis ang isang vice presidente sa kanyang posisyon? Well, maraming pwedeng dahilan bukod sa impeachment. Pwedeng dahil ito ay pumanaw, nag-resign o may permanenteng sakit. Dahilan upang hindi na niya magampanan ang kanyang tungkulin. Sa kasalukuyan, wala pa namang naitatala sa history ng Pilipinas sa mga nabanggit. At kahit pa nga vice presidente na na-impeach, pero sa kasaysayan, mayroong isang presidente na na-impeach. Ang akala ng karamihan, otomatikong Senate President agad ang aakyat bilang Vice Presidente kapag nabakante ang upuan ng Vice. Senate President kasi ang pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Unahin natin muna dito sa lineup kapag parehong nawala ang una at pangalawang presidente. Mangyayari lang na otomatikong hahalili sa pwesto ng presidente ang Senate President kapag nawala ang presidente at vice presidente. Kapag sabay nawala ang dalawang pinakamataas na pinuno sa bansa o sa anumang kadahilanan na hindi na nila magagampanan ang tungkulin nila bilang presidente at vice presidente, dito na ngayon papasok ang Senate President dahil siya ang pinuno ng Senado at may malaking papel sa legislative process. At kung hindi rin makakapaglingkod ang Senate President, ang Speaker of the House ang susunod na halili. Siya ang namumuno sa Kamara ng mga kinatawan at may kapangyarihan sa mga batas na ipinapasa. Kung sakaling hindi rin makakapaglingkod ang Senate President at ang Speaker of the House, may mga ibang opisyal na maaaring malili tulad ng mga miyembro ng gabinete. Paano naman kapag nagkaroon ng bakante sa Congress? Ang mangyayari po dyan, magkakaroon ng special election para mapalitan yung nawalang posisyon para magkaroon ulit ng bagong congressman. Paano pag presidente ang nawala at aktibo naman ang vice presidente? Siyempre, otomatikong hahalili ang vice para magkaroon ng bagong presidente ang Pilipinas. Paano naman kapag vice presidente ang nawala at aktibo ang presidente ng Pilipinas? Hindi po special election ang mangyayari dito. Hindi din ang Senate President ang otomatikong uupo. Ang magiging Vice President ng Pilipinas ay depende sa kagustuhan ng nakaupong presidente. Nasa presidente ang kapangyarihan para mamili ng kanyang magiging vice. Pwede siyang mamili sa mga incumbent senators o sa incumbent House Representatives o kahit sino sa kanila. Sa madaling salita, pwede sa mga senador siya mamili o sa mga House of Representatives. Ngayon, kapag nakapili na ang presidente, kailangan pa iboto yung nominasyon na ginawa ng presidente ng majority ng House of Representatives at Senate. Kapag may nominasyon na nangyari at mayroong approval ng majority ng ating mga senadors at mga House of Representatives, saka pa lang magkakaroon ng bagong presidente ang Pilipinas. Ang tanong mga kawaryor, mayroon na bang naitala sa kasaysayan natin ang ganitong pangyayari? Opo, mayroon na. Noong si former President Gloria Macapagal Arroyo ay umakyat bilang presidente dahil na-impeach noon si Erap Estrada, kaya nabakante ang pwesto ng vice presidente dahil ang VP noon at the time ay si GMA. Sino ang naupo bilang vice presidente ng Pilipinas noong panahon na yon matapos umakyat ni GMA bilang presidente? Walang iba kundi si Teofesto Gingona. Siya ay isang incumbent senador noong panahon na yon at siya ang ninominate ni President GMA para maging presidente ng Pilipinas. At pagkatapos nagkaroon ng approval ng Senate at mga House of Representatives, siya ay naging bagong vice presidente ng Pilipinas pagkatapos ng EDSA 2. Sana ay naipaliwanag ko sa inyo ito ng malinaw mga kawaryor. Ito po ay base lamang sa aking pagsasaliksik. Kung hindi po kayo nalubos sa aking ginawang pagsasaliksik at may mga nakaligtaan akong detalye, ay malaya po kayong gumawa ng sarili ninyong pagsasaliksik
para sa inyong kalubusan. At sa huli ay mag-iiwan po ako sa inyo ng isang paalala na dapat ang loyalty natin ay nasa ating bansa, hindi sa kung sino mang politika. Sino ba talaga ang may mali dahil sa kaliwat kanan na isyu na kinakaharap ng parehong kampo ay walang malinaw na basehan. Sa ngayon, dito muna ako sa may sagot na galing Ombudsman at COA. Kasama na rin dito sa mga nagpapaliwanag sa isyu ay ang mga matatalinong abogado kahit pa nga hindi nila kaalyado. Habang sa kabilang panig naman ay wala pa rin akong mahanap na malinaw na sagot sa kaliwat kanang issue, lalong-lalo na ang usapin tungkol sa PhilHealth. Sino ba si Jam Magno para paniwalaan ko o paniwalaan mo? Kaya dapat maging mapanuri at mapagmatsyag tayo dahil may karapatan tayong makialam. Bilang isang Pilipino ay sa atin nakasalalay ang kinabukasan ng bayan. Hanggang dito na lang ang video na ito. At dahil nakarating ka sa dulo ng video na ito, dapat lang ay bigyan kita ng maraming salamat. Hanggang sa muli at ingat kayong lagi. Peace out! Action TV, the beacon in the night, shining bright, spreading